Hello guys, I'm Natalie Art and we are here for another The Heart's Truth Story. I'm so excited today because we are going to find out a lot of things. Siyempre, my guest for today, a lot of people turn to him when they want to clarify about their life, love, or a sense of direction in their lives. Siyempre, he's the most trusted name here in the Philippines for astrology, for feng shui, of course, Mr. Master Hans Kua. Hi, Natalie Hart. Yung Hello. Iwatsay, Happy Chinese New Year. Happy- Thank you pagbisita sa aking Lucky Charm Store sa store ko, sa office ko po. And siguro maganda dito pag-usapan natin, ano nga ba yung astrology? Yes. Oo, alam mo ang astrology, Natalie, no? Based sa birthday natin, yung year, yung month, yung day, yung hour, yung gender, yung pinanganak place, kung saan pinanganak ang tao, nalalaman natin yung cheat code ng mga tao. Yeah. Para alam yung cheat code, ibig sabihin, ano bang destiny ng tao na to? Siya ba ay meant na maging empleyado? Don't get me wrong sa tagal ko nagpa-practice ng feng shui for more than 10, 20 plus years na feng shui astrology, araw-araw nagpapa-reading, nagpapa-feng shui ng mga bagay kay Master Hans Kua. Hindi ibig sabihin empleyado ka, walang pera, Natalie. Marami ako mga kliyente na empleyado, walang sakit sa ulo. They just work. After ng working hours nila, they go home, sleep, bukas, pasok ulit tayo, work, at tapos go home, tapos sleep. Businessman, kala marami kasi nangyayari dito, Natalie. Pag sinasabi natin, pag businessman, sila yung mayaman, gusto ko mag-business. Pero marami kang responsibility. Oh, yes. Overhead, ang dami mong kailangan swelduhan, kailangan mo mga taong pakikisamahan, mga businesses mo, ang dami mong obligations, overhead na hahawakan. Doon natin sa astrology, Natalie, malalaman natin, ano ba talagang purpose ng taong to? Dapat ba mag-artista siya? Ano kayang business industry ang pwede sa kanya? Pwede ba siya sa food? Sa showbiz? Yes. Pwede siyang vlogger? O kaya, off-cam siya, tagagawa ng graphics? O kaya naman, pwede siguro mag-work abroad. Kasi tayong mga Pinoy, we love, karamihan sa atin, talagang dream goal natin is makapag-work and stay o makapamuhay sa abroad. At hindi lahat, Natalie, no, ng tao na nasa abroad, o Pinoy, ay swerte. Yes. Yes. Most of my family are actually in Sydney right now. At saka yung mga kaibigan ko na naging OFW, not everybody that works abroad are rich. Totoo yun. Yes, oo. So, guys, si Master Hans, I'm a registered nurse by profession. Oh, really? Yeah, so nursing grad si Master Hans and nakapagpasado ko ng board exam. So, I have PRC license as a registered nurse and nakapag-practice din tayo as nurse natin. I tried kaya ako ng nursing kasi I plan also going abroad to pursue yung mas greener pastures, mas magandang buhay, mas Yeah. maraming pera. Pero nasa destiny ko pala na pagpo-feng shui, dito pala ako mas lalong magiging successful, magiging mas satisfied dahil mas marami akong taong tutulungan. Through the years of feng shui practice si Master Hans Kua, ang dami kong everyday na nagpapakonsult para sa love. Oh, yan ang importante. Yun yung astrology natin sa birth chart natin. Malalaman natin, Natalie, sino nga ba ang mga compatible na sign sa'yo? Uy, maganda yun, no? Ooh. Kung may manliligaw ka, meron kang magiging liligawan, o malaman natin, compatible ba to? Anong age sa chart ng tao ang may separation? Oh my May God. separation star ba talaga siya? May mga tao na mas okay pala natin na hindi kasal. Yes po, Natalie. Yes, no. Kasi everybody now, no, parang they wanna know. Kasi syempre, ang Chinese zodiac sign, February talaga nagsa-start. February. So, everybody is so excited. Syempre, ilan ba yung animal sa chat? 12 animal zodiac sign. Yeah, so can we talk about that? Kung Sure. ano ang masaswerte sa kanila? Are Yes. they lucky with love, career? Yes. Or let's say, tama ba to na magdesisyon sila ng malaking bagay this year? Sige. Natalie, unahin natin ang mga pinanganak ng Year of the Rat. Alam mo ba, Natalie, this year, ang mga taong pinanganak ng rat ay kalaban ang Year of the Horse. So, if you're Year of the Rat, hindi magandang taon to na maging aggressive. Dahil posible ang mga misfortune, mga failure, mga chance of mga problem, trouble. Sa mga negosyanteng Year of the Rat this year, Natalie, I would not recommend to do business expansion. Okay. Careful planning ang kailangan sa mga businesses na Year of the Rat. Sa mga rat naman na career-oriented, Natalie, ang advice ko is do not yung shift, lipat-lipat ng trabaho. Hindi ngayon taon to para maglipat-lipat ng trabaho. Baka paglipat ng trabaho, wala kang trabaho.
Oh my Pag God. umalis yung Year of the Rat. Tapos, Year of the Rat kasi, kalaban ng rat ang horse. Okay. Oo. So, sa relationship, medyo toxic ng konti, may mga misunderstanding. Kung ikaw ay nagpaplano na mag-baby. Kung nagpaplano ng baby, hindi ko recommend kung si mommy o si daddy na Year of the Rat. Ang daming nagbabash sa akin. Naman, paano yun? Buntis ako, alam, hindi ko ituloy yun. Hindi ko Yeah, sinabi that's yun. true. Oo. Hindi ko sinabi yun. Ang sinasabi ko right now, kina-clarify natin, if you are planning, Yeah. which we can do that. We should do that. Actually, bago tayo magbe-baby, ready na ba mag-asawa na baby? Pero pag buntis ka na, ituloy mo na yan. Eh, yes, of course. Siyempre, Oo. hindi ko sinabi Hindi mo kung naman pwedeng itutuloy. sabihin tanggalin mo Oo, yan. wala. Oo. Never ko sinabi yun. Yes. Marami kasi nagbabash kasi may trending akong video ngayon na sinasabi ko na, nga, kalaban ng rat ang horse. Pero hindi ko sinabi pag buntis ka, huwag mong ituloy. Again, wala tayong ganun clarification natin sa video mo na to. What about love for them? Yeah, for love of them nga sa Year of the Rat ngayon, magulo, matoxic, magulo ang love relationship nila. So kailangan nilang mas habaan ng pasensya, mas maayos na understanding. Ang mga Year of the Rat dahil year conflict niya, may tinatawag tayo, Natalie, na Tai Sui clash. Si Tai Sui, yan yung year god, yan yung year conflict ng Year of the Rat. So, kailangan nilang i-cure yun. So, number 1, kailangan nilang Tai Sui black ilalagay sa south direction. Kailangan may Tai Sui card sila sa wallet nila. Tai Sui amulet, keychain nila yun. Tai Sui bracelet, meron tayo nun. O mga Tai Sui pendant o mga Tai Sui cures. Maganda yan para sa mga Year of the Rat, Year of the Horse, Year of the Rabbit, Year of the Rooster, at Year of the Ox. Itong 5 sign na to, Natalie, meron silang conflict with the Tai Sui. So, sila yung kailangan. So, siguro, to know more about this, siguro maganda i-directly PM na nila ako kasi Yes, of para course. malaman na ano yung mga cures o mga conflict. Punta tayo natin sa second sign natin na Year of the Ox. Ooh. Ang mga pinanganak ng Year of the Ox this year, alam mo, si Rat tsaka si Ox, best friend yan eh. Yeah. Kung maghahanap ka ng partner, rat ka o ox ka, ang best na partner mo si ox and rat, vice versa. Ang Year of the Ox, Natalie, pag career-oriented this year, magandang taon to dahil marami kang charisma star. Ibig sabihin yung mga boss mo natutuwa sa'yo. Yung mga businesses mo, gusto nila makipag-business partner sa'yo. Ngayon taon na to, if you're Year of the Ox, kung ikaw may relationship, may asawa na, wag nang sumama pa sa third party. Oh my God! Sa mga Year of the Ox, no? Year of the Ox, So, kung kung it means yung mga Year of the Ox, huwag mo na silang manlalaki o mababae. Oo, wag muna. Bawal na kahit hindi ngayon. Huwag mo na ngayon, next year na. Next year. Hindi, permanent bawal talaga. Joke lang. Kasi naka-activate kasi sa Ox, Natalie, yung tinatawag nating third-party romance. Oh. If you're Year of the Ox, Natalie, at ikaw naman single, activated ang love relationship mo. So, makakahanap ka raw ngayon taon na to, Natalie, ng love at jowa or asawa. Wow! Yes, sa Year of the Ox. Punta na tayo kay Year of the Tiger, third sign Yes. natin. Alam mo, Natalie, ang tiger is isa sa mga good friend yan ng Year of the Horse. Okay. Si horse, compatible siya kay sheep, compatible siya kay dog, compatible siya kay tiger. Alam mo, Natalie, ang sa Chinese, we love to have baby dragon. Yes. Lahat baby dragon talaga, mahilig kami may baby dragon. Pero ang Chinese, next na dragon natin, for the next 10 years pa. So, ang tagal pa. my God. By the time na gusto mag-baby na dragon ng mami, matanda na, hindi na maka-baby. Gawin mo na rin. Gawin mo rin. So, again, kada baby are blessing. Pero, if you are planning at ikaw naniniwala sa feng shui, syempre, ito yung mas magandang, may advice ba siya. Ang secondary, after ng dragon, Natalie, is the Year of the Horse. Yes. Horse is one of the magandang baby. So, if you're planning, if hindi ka naman Year of the Rat, at meron kang gusto mag-baby, habulin natin ngayon ang baby horse. Pero ang horse ngayon, what about their career? Mamaya, kaya naman tayo, pupunta tayo kay horse. Mamaya. Tiger muna tayo. Tiger. Kay tiger ngayon, pagdating sa love relationship na tiger, Natalie, magandang taon to para mag-baby. Kung ikaw naman single, this year, mag-travel, mag-socialize, mag-join ng seminar, ng trainings, social media, baka mahanap mo na Yes. ang the one mo if you're Year of the Tiger. Sa mga career-oriented naman, Natalie, na Year of the Tiger ngayon to na to, magandang taon to dahil nasa kanya ang opportunity. So, si boss, tuwa sa kanya. Possible of salary increase. Ooh. Possible of maraming output. Okay. Dahil salary increase, output, may possibility also na maging may promotion. So, lagi ko sinasabi sa mga horoscope guide natin na muli po, ito po'y gabay lamang. Nasa inyong mga kamay pa rin dahil ikaw gumagawa ng story mo, nakasalalay ang tagumpay mo. Alam mo, Natalie, ang astrology, ang mga sinasabi ni Master Francisco, ay may mga basis tayo dyan. May star tayo umiikot eh. Alam mo yung pinasabi natin na ang buhay parang gulong-gulong. Yes. Minsan we're up, minsan up, ibig sabihin, our business, our career, our Yes. blossom, thriving, lahat maganda, love relationship, ang happy. Bigla naman,
out of nowhere na Bumabagsak. bumabagsak na lang. Yes. Kahit gaano kagaling, talagang umiikot yan eh. It's a cycle. Kahit gaano kagaling, kahit ano gumagaling. Pero, nandito yung si Feng Shui, nandito si astrology para mag-guide natin, ma-align natin paano mas magiging swerte o paano madidispel ang misfortune. Kasi I really believe in manifestation. Yeah, So, manifestation, totoo yun. Of course. Alam mo, si Feng Shui may kinalaman sa manifestation eh. Example, if this one, meron tayong wealth god. Wealth god, nilagay natin sa tamang direction. yes. So we call in the energy, we manifest na, well, God, sana pumunta ka naman sa negosyo ko. Sana pumunta ka naman sa bahay ko and bless our home, our bahay with prosperity, with abundance, with wealth, career, business. So you manifest. So yun yung manifestation. So si Feng Shui, may kinalaman yan sa manifestation. Minsan pag-gising mo sa umaga, uy, naalala mo, nandun pala si wealth God mo. So maisip mo, okay, so I'm manifesting na may wealth pala ako. Na may darating na May pera. darating na pera. So parang isa sa mga charms na nilagay mo, tamang posisyon na. Tapos maalala mo, uy, na-manifest ko na, tama. So, manifestation, may kinalaman din yan talaga sa swerte natin. Again, ng Feng Shui, sipag, para maging successful tayo, tiyaga, galing, aral, continuous learning, continuous improving yourself. Pero syempre, a little bit swerte. Natalie, maraming tao na masasipag. Pero hindi Yung swerte hindi dumarating sa kanila. Yes. And I think by going to you and Yes. asking you this, it will give them alignment. Totoo, Yes. maganda. Ang dami ko na ng kliyente na natulungan na nasa chart niya, walang pera talaga. Yes, walang pera talaga. So, tapos siya mismo, as we talk, as mag-usap kami ng kliyente, wala talaga siya pera. Yes. Wala talaga pera. Pero, from that day, so we aligned, tinulungan natin paano, anong swerte, career, negosyo, lucky color, lucky direction, lucky years, feng shui. Ngayon, It worked. mga donya na. Mga talaga, mga mansion Ako parang na. mapapabalik ako dito. Ang mga Every week na ako bahay, dito. Ang mga bahay, ang mga success nila, mas malalaki na talaga. So, may kinalaman talaga ang feng shui. Yeah. So, Year of the Tiger pa rin tayo. Business, career, may pera, at love relationship, happy. Magandang mag-baby ng horse dahil sa tiger ay isa sa mga good friend ng Year of the Horse. Punta na tayo, Natalie, kay Year of the Dragon. Si Dragon this year, Natalie, nasa kanya naman po ang long-term success star. Alam mo sabihin, if you are in career, Yeah. nagtatrabaho ka, maganda siguro ngayon taon na to, Natalie, mag-aral more. Siguro, take ka ng master's degree mo, or mag-take ka ng board exam mo, or mag-take ka ng literary course para mag-aral ka ng AI, mag-aral ka ng Any pag-post. skill that Oo. can make you better. Yes, depende kasi kung ano yung anong career ka, kung doktor ka, syempre maganda, aralin mo magandang taon to ka, dragon ka na to learn, to study more about sa field mo. Year of the Dragon ngayon, kung pinaplano mag-family, magandang taon to para mag-start ng family sa Year of the Dragon. Year of the Snake na tayo. Alam mo, last year, 2025, Natalie, is the Year of the Snake. Pag snake year at snake year ka, bad year mo yun. Masters, ba't ganun? Ako yung main character. Ako yung bida. Dapat naging bad year ako. O nga naman, di ba? Alam mo, kasi nangyari dyan, Natalie, pagka same year mo, the big boss or the year god is seated on your office, on your bahay. Yeah. And when the big boss, the boss, nakaupo sa bahay mo, pressure, stress, lahat ng mali mo, chinecheck niya, Natalie, ganito, mali, lahat na lang ng mali mo, nandun siya to tell you what's wrong. Yeah. So, syempre, maraming stress, maraming bad na hindi nakukuha. Kaya, nagiging mas bad, mas nagiging pressure year. Year of the Snake this year, recovery year. Natapos na ang 2025 eh. Okay. Wood Snake last year. So, this year, recovery year na ng Year of the Snake. So, maraming mga pending sa career na hindi na natatapos last year, pwede na ulit-ulit. So last year, yung mga snake, yung mga kung inahas man sila, maaayos sa na yun. relasyon, naahas man sila. Diba? Na nangyari sa snake this year, posible na maayusin. Kung sa tingin mo, pwede pa ayusin. Kasi minsan, Natalie, sa relasyon, kung toxic na, wag na lang. Yes, Diba? oo. Minsan, mas better pa na mag-part ways tayo sa isa't isa. Minsan, kasi naghahakling tayo para family. Siyempre, we want, baka mabasya naman tayo, we want, siyempre, na maayos hulang family. Yes, of Siyempre, course. yun talagang goal natin. Pero sa years of practice ko din, minsan, mas nakakatulong sa family, sa lahat ng tao pagka may kanya-kanya sila. Baka hindi na talagang nagtutugma ang kanilang mga ugali, Yes, ang oo. kanilang mga stars, ang kanilang destiny. Kaya kailangan na mag-move on dahil may mas better na paparating. Ang ganun na maganda rin, no? Yes, oo. Minsan, we pray kay Lord God na ito yung gusto ko eh. Mahal na mahal ko tong babae o lalaki to, siya na talagang dawan ko. Pero talagang mailap. Pero malas. Malas. Kumbaga, I think so this year for the snake, it's time for them to recover, to dream again. Yes. In somehow. Okay. Yes. O, Year of the Horse na tayo. Ooh. Ang Year of the Horse, pag same year mo yon, Natalie, not good year. Bad year mo yon. Bad year yun. Bad year kay horse this year.
if you're year of the horse, sa career, I would not recommend na palipat-lipat o mayabang ka sa boss mo. So, kahit anong sign naman, syempre, hindi ka pwede maging mayabang. Oo. Kahit empleyado o businessman ka, you should never be mayabang. Oo. Don't burn bridges this year. Lalo yung feeling na ano na lang konti, nabigyan ng konti ba? Hindi na niya kilala yung mga taong tumulong. Lahat ng tao, inaapi na niya. Alam mo, sa work ko, nasa showbiz, nasa politics tayo, nasa business tayo, lahat ng mga empleyado, lahat ng mga tao, nakakausap natin in different walks of life, from class A to class D. Alam mo, Natalie, hindi sa galing ng tao yan eh. Minsan nasa character or personality. Kaya That's ka so tumatagal sa industriya. Dahil yung personality mo. Minsan nga, ini-invite ka ng tao dahil gusto lang nila yung energy mo. Ang ganda nun, Yes. yes. So, yung skills na pa-practice yan eh. Ako nasa umagang kay ganda to magandang buhay si Master Hans Kua. Yes. Everyday yun. Sa kapamilya, ABS-CBN channel. Alam mo, nakakatrabaho ko, Natalie, yung mga sa magandang buhay, yung mga big stars. Yes, of Lahat course. ng mga big stars, to starting na stars. Nagsisimula pa lang. Alam mo, nakikita ko talaga yung mga attitude, personality ng mga tao. Kung sino yung mga big at successful, makikita mo, kaya sila naging successful dahil of their character, their personality. Yeah. Hindi sila mayabang. Hindi sila tipong, magaling na ako. Sino ka? Yes. Yung pagpapasok, pala mo, sino siyang boss ng may-ari ng buong building o may-ari. Yun ang mga hindi tumatagal sa field. Yung mga taong magagaling at successful talaga. At marunong makisama. They're marunong makisama. They're very successful. Kaya doon ka na nasabi na from politician to government officials, kasi sa umagang kay ganda, nakikita ko rin yung mga government officials, in-interview Yes. namin yun. So nakakatrabaho ko lahat yung different na gano'n. Nakikita mo, okay, kaya pala nagiging success. Ito, nakikita mo simula pa lang. Makikita ko sa feng shui, sa energy, sa aura nila na hindi na magiging success. And makikita mo yung personality nila, na talaga namang hindi sila magiging, ngayon wala na, never heard na yung pangalan nila. Yes, oo. Again, lalo na pag showbiz talaga, Natalie, Showbiz kasi weather lang talaga Oo, yun. pansamantala lang yan eh. Hindi Yes. siya yung, kasi dami ba namang celebrities? Lalo ngayon, may influencers pa. Sumama pa social media, nagkagulo-gulo. Lalo, konti kaya pag meron ka, hindi lang dapat na pag konting napasuccess ka lang, iba na. Ibang May level ano ka na, may hangin may ka na. hangin ka na. Feeling mo, no, Oo. I'm the boss. Di ako pwede ganyan. Dapat wala ka ng gano'n. Walang gano'n. Dapat kung paano ka nagsimula, dapat gano'n. So, Year of the Horse, this year, maraming siyang toxic pagdating sa career at business. Overthinking, pressure, stress. Kailangan niya bumisita kay Master Hans Kua to cure that high swing for Year of the Horse. Year of the Goat na tayo. Sheep. Ooh. This year of the Horse, 2026, 2027 is the Year of the Goat. Next year yon. Oh. Alam mo, si Goat at saka si Horse, Natalie, is mag-best friend. Okay. Ibig sabihin, if you're Year of the Goat, magandang taon to have baby. Again, lahat ng baby are blessing. Dahil marami nang babash sa kay Master. Hindi ko sinabing pag baby mo, magtutuloy ha. Oo. Siyempre, pero if Adi, you're wag mo planning, itigil. huwag mo itigil. If you're planning, Yes. in Year of the Goat, ako yun na. Year of the Goat ako ha. Oo, ako yun na. So, during that time, dahil Year of the Goat ka, magandang taon to. Tara, consider natin, let's pursue kasama yung partner mo, asawa mo na tala. Ayusin natin, magka-baby na tayo. Dahil goat at horse, as mag-best friends, ito pa yung magdadala ng success, swerte sa family. Lahat ng baby are blessing. Pero syempre, inaalay natin sa stars, pinag-usapan natin feng shui. So, mas talaga pinag-usapan natin dito. Year of the Goat ngayon, dahil sa career naman, meron siya opportunity at nobleman star. Nobleman star is tanging tumutulong sa kanya. Very strong sa mga career-oriented ngayon na mga goat, ay maraming magandang promotion, salary increase, successful ang kanyang trabaho this year. Business expansion, very good. Bago magsimula ng negosyo o expand ng business o bagong, alam bang negosyo papasukin ko, Master Hans, no? Magandang i-check natin based sa birth chart mo, what are the businesses, career, opportunity na pwede mong i-push. Kasi hindi naman ibig sabihin gusto mo mag-business, lahat yan mag-work. Yeah. You need to be very careful. Totoo. Lalo na ngayon sa panahon ngayon, dahil everyday nga ang work natin, nag-advise na ng mga business, Natalie, no? Ano bang business ang pwede sa akin? Very competitive ang business dito. Saturated na tayo ngayon. This 2026, the element or the water element natin is the money element, which is missing element. Overall energy ng pera sa 2026, Natalie, walang pera. Oh no! Walang pera ang 2026. So, businesses, magiging kala mo, maganda tignan, kala mo, dahil social media, posting, pero hindi naman pala kumikita. Career-oriented, kala mo naman, maganda salary niya, pero sa laki din ng gastos niya, ubusan din. Oo. Lahat ng mga businesses ngayon are striving for success, victory, at number one.
lahat ng tao ngayon, lahat ng negosyo, sabi mo nga, saturated na. Yes. Oo, saturated na. lahat kagaya ng pagkain. Lahat ng tao negosyo at pagkain. Magluto ka lang, post mo online, marami na benta ng pagkain. Pero hanggang kailan? Pwede ka mag-business ng food ngayon. Patok ka ng isang linggo. After that, Hindi. tapos na. Because of the competition is very Yes. tough. Ang tao ngayon, susubukan lang yung restaurant. Lahat ng restaurant, maraming pakulo. Yung credit card natin, may mga 50%, 20%, lahat na ng off, lahat na ng gift. Meron ka pa, lahat talaga pupuntahan mo na para matikman, matry lang natin. Very tough, very competition ngayon. Taon na to is very strong. So, ano bang negosyo ang pwedeng pasukin? So, based sa chart mo, i-check natin, bibilangin natin, anong negosyo ang pwede o patok sa'yo. Yan, binibilang natin yan. So, yan pumapasok astrology. So, year of the goat ngayon, very good. Downtown to sa Love. business. Love. Ay, maganda love life ng goat. Maganda Uy. magpakasal taon na to. Maganda mag-baby. Kung single, mahanap yung love relationship mo. Kung ikaw naman ay may asawa na, huwag ka na maghanap. Ay, maging syempre, tama protected. na, di ba? Oo, Oo. isa lang. Kasi masaya naman ng isa maayos, tahimik na buhay. Yeah. Okay yun. Year of the monkey na tayo. Uy, Alam mo, year of the monkey ako. alam mo, this year sa mga monkey, ang mantra ko, matalino man ang matching, nauutakan din. Matalino mang monkey, nauutakan Yeah. din. So, si monkey this year, activated sa kanya ang scam. Pagdating sa pera. Oo. So, if your business na year of businessman ka na year of the monkey at may mga investment na lalapit sa'yo, Natalie, tara, amin yung pera mo, gawin natin double, triple. Madamihan na tayo, no? Oo, hindi totoo yan. Yung mga too good to be true na mga yan. Ang advice ko sa mga monkey, if business na to at hindi mo hawak, hindi mo field, wag na muna. Pag-isipan maigi. Yeah. Bago mag-push dito. Sa mga career, alam mo, last year, si monkey is the best year ng monkey ang snake. In 2025. This year, para pala yung mga trabaho, opportunity na ginagawa niya, kailangan mo i-review, Natalie. Akala mo kumikita ng pera, yung pala hindi. Yung pala palugi ka palalo. Yes. Akala ko I'm earning money, hindi pala. Master Hans, yung pala, ako palang tagalabas lang pala ng pera. Wala pa rin nangyari sa ubus-ubus pa pera ko. So, year of the monkey, careful sa scam, theft, ninanakawan ka sa negosyo mo, sa bahay mo, or robbery. Yung mga hold up, marab, sa Pilipinas, maraming ganun. So, Yes. ingat tayo dun. Sa love relationship ng monkey this year, last year, magandang taon to kay monkey sa love relationship. This year, may betrayal sa pag-ibig. Oo, yung jowa ni monkey, pwedeng, niloloko pala siya. Paano kung single siya? Kung single siya, tahimik naman ang buhay niya. Kung may single naman, may mga romance naman siya parating. Pero, be careful lang of giving your heart sa mga Okay. monkey nginta na to. Punta na tayo kay Year of the Rooster. Rooster. Alam mo, si Rooster ay isa sa mga this year sa maingay. Ang init kasi ang init characteristic talaga ng rooster talaga machika marami sila sabi. Alam mo si rooster, if empleyado ka dahil mainitin ang ulo mo, prone ka makipag-away sa boss mo. Naku, maaway ng boss mo kahit anong sign mo pa. Boss is yan ang number 1 mong taga-bigay ng sweldo sa'yo. That's true. Oo. Kliyente mo. Huwag mo awayin yung kliyente mo dahil hindi kanya gusto mo may pwede natin pag-usapan na may ayos yun. So, rooster, kalma lang. If businessman ka naman, ang pagiging mayabang mo, hard-headed mo, o yung mainitin ang ulo mo, could lead you to court case. Ayaw natin yun. Oo. Pero mo nag-away na kayo, nag-court case pa tayo. Ba't mo mapapantongin sa court case kung pwede naman pag-usapan maigi, maayos? Di ba? Pwede natin pag-usapan. Ano mga nangyari? Ba't may court case? Court case is madugo at magastos at negative yun. Bad energy. Bad energy. Yun nga, hindi siya maganda. So, iwas, kalma tayo. May mga cures tayo, amulet, bracelet, mga charms na pwede ilagay kay Year of the Rooster. Love relationship. Careful sa pagiging tactless mo if you're Year of the Rooster. Yung sasabihin mo sa misis, alam mo, tumataba ka. Yung mga pa-joke mo, no hurt pala si partner. Oo. Be careful sa pagiging taklesa mo if you're Year of the Rooster. Year of the Dog na tayo. Ooh. Alam mo, Natalie, ang dog ngayong taon na to, isa sa mga good friend ng Year of the Horse. Magandang taon to kay dog na mag-baby. Si dog kasi, isa sa mga good friend ni si horse. Sa pera, sa business muna, magandang stars ni dog ngayon taon na to. Marami siyang trabaho, marami siyang business, maraming taong tumutulong, maraming work, client referral. So, pag-igihin mo lang. Alam mo, minsan may mga opportunity na tayo pa mag-aayaw o sinasalbahay pa natin na tayo pa nag-iinarte, nagpapabida-bida tayo, wag ganun! Pag may trabaho na binigay sa'yo, i-appreciate mo. Paano mo makiki-appreciate yung trabaho mo na to? Parang, i-feel mo na may trabaho, thankful. Lord God, thank you, binigyan ako trabaho. Ipa-feel mo sa tao nang bigay sa'yo ng trabaho na to, opportunity o pera na to na, I deserve. Pag-iigihan ko to. Bebigay ko yung more than 100% ko. The Year of the Dog ngayon na to, maganda ang pera, love life, maganda rin ang Maganda love rin. life ng dog ngayon. Dog ngayon na taon, overall, is very, very good. Bantayan lang ng dog ngayon taon na to, ang kalusugan.
Okay. Medyo stressful dahil marami siyang ginagawa. Nakakalimutan niya magpahinga. Year of the pig na tayo. Alam mo, Natalie, last year, si pig, kalaban niya si snake. Directly kalaban. Parang si rat, si horse. Magkalaban. So, si pig this year, recovery year na niya. Okay. So, marami siyang mga away, gulo. Last year, kung siya naman kasi, sorry, alam mo, sa relationship, kung ikaw na yung hindi naman puro ego lang, kaya dalawa naman nag-uusap eh. Pasensya na, sorry na, Natalie, kung ano man nasabi, yung nagawa ko sa'yo, baka pwede mo patawarin na. Yeah. Kapag ganun, tapos na yun. Hayaan mo na, okay na yun. Hanggang kiss-kiss na babay na tayo, okay na yun. Tapos na, kung kailangan natin mag-part ways, pag part ways tayo, okay lang. Yeah. Diba? At least napatawad natin. Kung hindi naman ikaw may kasalanan, hindi naman may kasalanan, master, siya may kasalanan. Ikaw na rin It doesn't matter. Oo. Para lang pumasok ang swerte mo. Yes, ikaw na pumasok, ikaw na mag-say sorry. Sa career naman, sa Year of the Pig yun. Last year, maraming career na dapat bibigay sino wala. O yung career na ikaw na gumawa ng output na nagka-messy, ayusin mo yun, maayos, magiging pera pa yan. Negosyo naman ng pig last year, maraming mga kliyente last year na pig na masayas talagang bad year ang snake sa kanila. This year, balik natin yung negosyo, push natin hard work ulit tayo. Kailangan natin yun. Kailangan pag nadapa tayo, kailangan natin tumayo ulit eh. This year, recovery year, ang Year of the Pig. Health din ang dapat bantayan ng Year of the Pig. Muli po, lagi ko sinasabi na ito po ay guide. Yes. Horoscope lamang. Dahil ikaw mismo, sabi nga ng mga billboards ko, sa love life, hands-on ako. Sa career, hands-on ako. Sa negosyo, hands-on ako. Dahil nasa inyong mga kamay nakasalalay ang inyong Swerte. mga tagumpay. Yes, a swerte o tagumpay. So, dun ang ending talaga natin, yung Year of the Pain. Year of the Pig. Yun yung 12. Ang 12 kasi, Natalie, from the Year of the Rat. Ang last natin, Year of the Pig. Ooh. Ano kaya ang... Alam mo, I just wanted to ask for Year of the Monkey. Siyempre, bias tayo. At saka, siyempre, sa mga viewers natin na Year of the Monkey. Kasi nabasa ko na this is not a great year for us. Kadahil may mga scam, cheating, betrayal, stars, Year of the Monkey. Year of the Monkey last year, best year niya dahil kay Snake. This Year of the Monkey, medyo marami na siyang stress, marami na siyang kailangan i-check pala na hindi pala okay. Minsan ganun, along the way, kala mo okay eh. Hataw ka ng hataw, yung pala wala naman palang pera. Alam mo yan, kung business, push ka ng push, labas ka ng labas ng puhunan. Pag wala naman palang bumabalik sa'yo. So, importante ngayon kay Monkey na to do mathematics, to do calculation. Baka naman yung sa trabaho ko, o mas marami pa palang puhunan nilalabas ko kaysa sa kinikita ko. O sa negosyo ko, baka naman bibigay ako, akala ko malaki na. Yung pala, malaki pala gastos ko, malaki rin pala nawawala sa akin. Ayun, kailangan ng maganda o maayos na accounting, maganda maayos na computation para ma-check natin kung tama o mali ang tinatahak ng mga monkey. Eto naman, sa lahat ng zodiac sign, Chinese zodiac sign, sino ang pinakaswerte this year? Alam mo, pinakamaswerte ni this year, syempre si Goat. Si Goat. Dahil ang Goat is the best friend ng Year of the Horse. Sa second lineup natin dyan, si Year of the Dog. Dahil si Dog, nasa kanya po ang Big Money Wealth Star, nasa kanya ang Strong Success Star, nasa kanya rin ang Happy Family Star. Punta naman tayo kay Tiger, number 3 naman. Dahil Tiger, isa sa mga allies ng Year of the Horse. Magandang taon to kay Tiger for business expansion, career promotion, career hard work para may mas ma-promote, mas maging maganda. Magandang taon din to kay Tiger, magpakasal o mag-baby. So, it's gonna So, be Goat, Goat, Dog, and Tiger. Tiger. This year. What about, sino yung pinaka-malas naman? Not so good, no? Huwag na yung Or word na people can go broke. Yeah, wag go broke. Medyo not so good na lang. Oo, siguro. not so good na lang. Nakakatakot Parang pag sinabi pakinggan mo, yun, broke, malas na nga. Tapos naging broke pala. Alam mo, Oo, pag sinabi mo, broke. nakakatakot. Alam mo, pagkatao kasi pagka niriread ko, pag sinabi mo mabobroke, parang, Oh my God. Parang end of the world. Wag naman, masa. Kasi ang tao, kailangan natin, ang level of wealth natin ngayon is money. Pag sinabi mo yung word na broke, malaking bagay yun sa kanila. Yun yung mai-instance ka. So, siguro not so good. O kailangan medyo mag-ingat ngayon to. Una-una, si Year of the Rat. Ooh. Alam mo, si Rat kasi, mortal na kalaban ng Year of the Horse. Dahil mortal na magkalaban kayo, yung pressure, yung stress, yung negative star, ay naka-Year of the Rat. Pero si Year of the Rat, dahil meron naman siyang isang very strong na positive star, yung Heaven Blessing Star. Ibig sabihin, kahit mandyan yung problema man, may Heaven Blessing Star tayo. Alam mo, i-share ko kay Year of the Rat ngayon. Ang pwede natin gawin is to share your blessing. Minsan, may mga tao na wala na nga, they still share. Hindi naman kailangan pera, Natalie. Minsan nga pagkain lang or Pagkain. being nice or Very good, be nice lang. Good karma na yun. Sa social media. Sample lang, walang bayad yun. Imbes na banatan mo lang kung sino-sino.
Sabihin mo na lang na, Positive. Mag-share ka ng mga positive vibes. O kaya, tumulong kasi ibang tao. O kaya mag-smile ka. Alam mo yung ganun, ano yung paglabas mo ng office mo, pagpunta mo mag-smile ka, mag-greet ka ng good morning. Huwag lang yung kasi, syempre, mukhang may something to sa akin. Yung maging nice ka lang, smile ka lang. Maging nice ka, mag-say thank you. yes. Sa mga taong tumulong, nagbukas ng pintuan sa'yo, yung waiter nag-serve ng pagkain sa'yo, o nag-service man sa'yo. Thank you, salamat po. These are the good thing na pwede mo i-share na walang bayad. Yes. Diba? Kasi iniisip kasi nila, kailangan bigyan mo sila ng pera. No, syempre, mas maganda kung may makukuha tayong blessings from another human being. Kung wala Pero naman syempre, service, pwede. service. Alam mo, ang mga year of the rat, lagi ko sinasabi na, what can I do for you? Bago yung, magkano kikitain ko sa'yo? Di ba ganun? Magkano kikitain ko sa'yo? Walang bayad. Magkano? Ang liit pala, ayoko na. Ayoko na. Una lagi sasabihin ng what can I do? Ano matutulong ko sa iyo? Mapa-business man yan, mapa-career man, may tumawag na opportunity sa'yo. Ang sagot mo kagad, magkano bayad? Wala na. Wala Diba? hindi na papasok sa'yo yung tabla ba? Yes, lagi mong isi-share muna. Lagi ka munang step na on giving, on helping. Dahil may good karma yan. Year of the rat this year. So year of the rat, year of the rat, year of the horse, year of the rabbit, year of the rooster, at year of the ox. Itong 5 sign na to, may Tai Sui clash. So kailangan nyo ng Tai Sui plaque, Tai Sui amulet, Tai Sui bracelet, Tai Sui pendant, and Tai Sui cures. Sa 5 sign na to, bawal kayo nakaupo nakaharap sa south. Dahil nasa south, directly si Tai Sui. So parang ina-aggravate mo siya, parang hinahamon mo siya. Ayaw yun. So sit at the back of south face north direction. Yan ang 5 sign to cure. Walang maingay. Bawal maingay sa south. Walang digging, renovation, activity, speaker, TV sa south direction. Yun yung mga pang cures sa 5 sign na may Tai Sui clash this year. Who's the luckiest in love naman this year? Sa love, pwede ko sabihin na luckiest in love si Tiger, Ooh. si Ox. Ayan, dahil nasa kanilang love story. So, si Ox this year, very very charming siya eh. Tiger, ganun din, very charming siya. Yeah. Alam mo yung charming na, alam mo, hindi lang dahil beautiful o pogi ay ibig sabihin may love star ka. Minsan, kahit ordinary, o minsan nga, sabihin mo, medyo hindi ganun ka pogi, hindi ganun kaganda, may mga, ang daming mga nagkakagusto sa kanya because of the appeal. Ano, sex appeal. Yung tipong, kakaiba yung... Mr. Hans, kaya mo bang ma-improve din yan sa mga kliyente mo based on their charts? Oo naman, Diba? yung mga appeal, kaya yun. Ang tawag kasi dyan yung, yung charisma star. Yes. Pwede nating i-enhance yan. Hindi lang ibig sabihin, Masters, ibig sabihin may maghahabol sa akin na love, sex, or romance kagad. Hindi. Minsan, ang appeal o charisma is yung tipong pagdating mo sa isang lugar, parang, alam mo, ang ganda-ganda mo, napakamagaang yung loob mo. Yes. Hindi yung tipo, masungit yan. Ano to? Hindi, walang gano'n. Ang hangin ito. Ang hangin ito. Parang itong taon to. Ano to? Hindi yung tipong pagdating mo, people love you. People just want to be with you. People just gusto lang lagi kang kausap kasama because of the charisma star. So may mga cures, may mga wear tayo ng mga pendant, bracelets, mga charms na pwede ilagay para ma-enhance yung charisma star. Oh. So narinig na natin ang medyo not so good zodiac side, very lucky, and syempre very lucky sa love. Sa business naman. Sa business, maganda sa business ngayon. Siyempre, si Year of the Rabbit is okay siya sa business. Si Dog ay very good sa business. Si Year of the Sheep ay also very good sa business ngayon taon na to. Dragon and Snake also are good sa business. Si Year of the Rabbit kasi, nasa kanya ang money wealth star. Sa mga Year of naman the ni Rabbit ngayon. Maraming pera si Rabbit ngayon. So, sa mga Rabbit, Ako dapat pala yun yung hanapin natin. mga Rabbit na pupunta sa store ni Master Hans Kuha, magpa-plan ng business o career, come visit me para mapa-enhance natin lalo. Si Dragon, si Snake kasi may long-term business investment luck siya this year eh. So, kailangan pumunta dito para last na ma-enhance natin. Si Goat kasi maraming opportunity star na tutulong sa kanya, parang binibgive sa kanya. So, kailangan ng Goat this year, mas maging aggressive, mas maging, siya, Tiger naman, charismatic din ng Tiger ngayon eh. Parang people love to do work, to see you, to buy from you. Si Year of the Dog, nasa kanya ang big money star. So, alam mo yun, nananahimik siya, bibigyan yung customer ng malaking darating. So, ka maging choosy. Pag may customer parating, i-accept mo lang, just give your best, and may malaking reward o blessing dyan. Sino naman ngayon sa zodiac sign na maging single muna? Maging single muna, syempre si Year of the Rat. Year of the Rat muna. Year of the Rat, medyo maging single ka muna. Kay Year of the Ox tsaka Tiger, may relationship ka na, tumigil-tigil ka. Dahil gugulo lalong relationship mo.
Kay Rabbit naman, kung ikaw naman ay nasa relationship na, collaboration, partnership. Kung ikaw naman ay single, mai-impress yung magiging partner mo sa pera mo. Pero again, tatanong mo, pera ba habol mo o love ang habol mo? Oh, yun lang. Oo, si Dragon, si Snake naman, i-random natin lahat ngayon sa Sultan side, sa question mo na. Yes. I-random kasi, Oo. paano ako? Parang Paano gano'n. ako? Kasi bakit? Bakit siya lang? Ba't hindi mo lang pag-usapan ako? So, si Dragon tsaka si Snake naman yun, Toto. Kung okay ba maging single sa inyo, maganda ngayon magpakasal kung may relationship na. Pero kung ito po ay single this year, may very good din na maging magkahanap na ng love relationship. Maging okay na para long term. Si Horse, I would say, pares ni Rat, stay single muna. Kay Goat, this year, hindi pwedeng stay single. Talagang nandiyan dyan sila, nangungulit eh. Ay, wow. At kung ikaw naman ay may relationship na, huwag ka naman pa-charming pa. Ikaw na mismo sabihin, may asawa na ako, may anak huwag ka na na ako. magpa- Huwag ka na paalimbong, huwag ka na malandi, huwag na gano'n, no? Huwag ka na mag-test pa ng water dahil gugulali yan. Si Year of the Monkey, this year, no? Kay Monkey, para sa, kung stay single ba, parang sabihin ko sabihin na kilalanin mo siya maigi. Okay. Pag may isang red flag out na agad, single na mas okay pa ako. Okay, So this year pala, dapat wala all Sa year kay round Monkey. single ako. Hindi ko may relationship. Basta may isang red Dahil flag. wala eh. Pag isang red flag lang, ayoko na. Pero kay year of the, kay year of the, Rooster naman, this year, kung Rooster naman, kung ikaw naman in relationship na, huwag ka naman careful sa mga words na sasabihin mo kay partner mo. Kung ikaw naman ay single, ingat ka rin sa mga sinasabi mo dahil nai-intimidate o nasasaktan yung mga manliligaw o nililigawan mo. Kay Dog, this year, activated ang love romance niya. So, hindi ko sasabihin single. Enjoy love life. Kay Pig, recovery niya sa love. Kung ang tanong dito ay maging single ba? Kay Pig, kung ang relationship mo ay gusto mo pang ayusin, sa tingin mo, may pag-asa pa to. Balik natin to. Pero kung sa tingin mo, mas magandang tahimik na tayo, separate ways na tayo, siguro magandang i-end na to this year kay Pig. Para namang pag narinig to ng mga netizens, baka magalit sa atin, mag-single ka lang, huwag ka na maghanap ng lalaki. Pwede naman i-enjoy yung love relationship. Yung nga, mag-extra cautious ka lang ngayon. Yes, Mag-extra cautious ka lang na gano'n. Meron palang gano'n. So, kung may nakita kang red flag, mag-iisip, tatanong mo sarili mo, sandali, okay ba to talaga? Siya ba talaga gusto ko? Sa mga Pilipino na mahilig mag-gambling. Sa gambling lang. Sa gambling. Uy. Hindi ko nire-recommend ang pag-gambling kasi una, walang nananalo talaga sa gambling. Yes, oo. Kasi marami rin mga kliyente na nalulun na sa gambling. Pagkat dito talaga naubos yung family. So, I would personally not recommend the gambling. Pero, kung natanong natin, kung a little bit, minsan, pwede ba pumunta ng casino? Hindi ko endorse na you go there. Or, kaya ka lang siguro loto kasi 25 pesos. Tumaas ng 5 pesos natin loto ngayon. 25 pesos 25 pesos. So, taya ka ng konting loto kung talaga may chance ka. O kaya may raffle na nakita ka na, baka pwede akong sumali sa ganun. Ang mga patok dito sa mga raffle na to, si Rabbit, pwede dyan. Si Dog, pwede dyan. Si Tiger, pwede dyan. Si Sheep, pwede dyan. So, si Monkey, wag. Yung tipong sasabihin, tara, tayo ka dito, mananalo ka dito. May scam ka dyan. Kay Rat, ngayon, ang mga i-rundown natin lahat ng sign yan. Kasi swerte yan eh. Paano siya? Ako, hindi mo nabanggit. Ako, kumpletuhin natin. Kasi syempre yung mga tao, di ba? Lalo Gusto na mga nila. Pilipino, mahilig yan magtaya ng loto. Minsan Magtumaya sa mga Wedding. O taya sa ending. baccarat, poker, lahat yan sa yung mga online game. Hindi natin recommend yun, ha? Bawal mag-recommend yun, ha? Bawal. Hindi natin recommend yun kasi endorser and influencer, bawal yun, ha? At saka also, this is also just for fun. Pero kasi syempre, may mga signs talaga na swerte. May mga tao talaga, yun talaga gusto ko gusto ko magtaya. Kaya nga sasabi natin, yung legal na way na of trying your luck. Year of the Rat, hindi pwede. Hindi maganda kay Rat. Kaya, kay Ox this year, sa mga game of chance na to, gagamitin mo yung charisma mo, totoo yung tao. Sige na nga, ikaw na ipapanalo ko, ganon. Kay Tiger, very good. Kay Tiger. Kay Rabbit, pwedeng manalo ng Rabbit. Kay Dragon, kay Snake ba, imbes na itaya mo yung pera mo dito sa mga ganyan-ganyan na to, siguro, doon ka lang sa legit para long term. Para maging long term to yung achievement mo. Horse, ingat ka dito, yung pera mo makasusunog lang. Kay Sheep, kay Goat, pwede tumaya to, makinig ka sa mga payo nila. O baka biglang mag-hype yung pera, yung mga online trading, pwede sumali dun sa mga Goat. Pero again, hindi ko sinabi pag goat ka, dapat sumali ka, tapos natalo, hanapin tayo. Hanapin tayo, baka ako, mamaya si Natalie, tapos si Master Hans ang hanapin. Aralin nyo muna maigi. Alam mo, ang recommended ko lagi, pag mga trading yan, may mga online crypto, hindi ko sinasabi silang bad o ano. Pero, pag hindi mo alam, huwag na lang.
i-master mo muna. Oo, aralin mo muna. Parang business yan eh. Hindi ka pwede mag-business na hindi mo field. Maubos ka na manloloko. At least, alaga to ako, master ako ng feng shui. So yung mga lucky charm ko, kahit pikit ako, alam ko ano nangyari. Alam ko saan napunta, ano nangyari sa mga lucky charm. Kasi sa field ko to eh. Kung hindi mo siya field, itatry mo. Pag aralin mo muna, huwag ka sa go ng go. Yung pala mo, basta year of the monkey. Hindi maganda ngayon sa mga gambling na yun. Ma-scam ka lang dyan. Magsisira ang buhay. Kay Rooster, baka makasuhan ka pa. Oh my Oo, God. kay Dog, ba pwede. May swerte si Dog ngayon na nasa mga gambling. Hindi ko rin-recommend mag-gambling, pero kaya basta gusto ko lang paminsan-minsan konti lang mapa. Okay, kay Dog pwede. Kay Pig ngayon, pwede rin to. Kay Pig, may mga, alam mo, sa Pig, matuto ka na. Kung last time, naubos ka sa tigil-tigil mo na yan. Pero this year, may konting swerte kay Year of the Pig. Paano kung hindi naman gambling, pero naubos ang pera nila sa love life naman? Ay, oo, yung mga, Oh, di ba? Yun. May hugot ka na. Anyways, kay Love Life naman, kung kay Love Life, di, matuto ka na. Oo, di ba? Oo, kung matuto ka na. Kung alam mo namang simula pa lang, red flag pa lang yun, di mo Doon ka pala mauubos. Oo. Be careful. Be careful. Sa colors naman na dapat ang nating ganda. isuot. Ang ganda. Alam mo, ang lucky color for the year, sabi ko kanina, no, na ang 2026, walang pera. Missing element kasi ang water element. At ang water element natin, Natalie, is the money or wealth element natin. So this year, lucky color is blue. Blue. Eh, Masters, bakit ganun? Fire horse. Ba't hindi lang red? O kaya yellow? O kaya orange? Meron pa ka ng basher dito nagsabi sa akin, Masters, it makes no sense. Parang ganito ang reply ko, are you the feng shui master o ako? Yeah, ako. Parang it make no sense. Sabi ko, kasi nga ganito yan. Hindi ibig sabihin fire horse, dapat red kagad. Hindi ibig sabihin wood, brown, o... Kasi feng shui master ka na kung gano'n kabilis. Kailangan kasi i-check yung year, yung month, yung day, yung natal chart ng buong taon na to, yung element, kailangan natin i-balance. Eh sa 2026, wala nga yung water element. Kaya kailangan natin ng blue color to enhance money or wealth luck sa 2026. So, ang lucky color natin... Diyos ko, araw-araw na pala ako mag-blue ngayon. Hindi naman kailangan araw-araw na blue. Kailangan touch of blue lang sa Touch bahay of sa blue. opisina. Yun. Which is yun talaga yung swerte. Grabe, no? Talagang, pero ang ngayon, if you wanna travel, sino yung pinakamaswerte? Mga Pilipino, especially now, di ba, nakikita nila sa online, they see a lot of beautiful places. Oo. May mga sign na dapat wag munang umalis-alis. Alam mo, diba? bukod pa dyan, alam mo, nakakalungkot man, pero totoo naman, fact naman to, no? Na mas mura talaga mag-travel sa ibang bansa That's kaysa so true. sa Pilipinas. Totoo yun, hindi natin pwede sabihin. Mas dapat tangkalikin. Ako, I would love to tangkalikin ang sariling atin. Para nakikita ko minsan sa mga endorser. Sana kunin na lang nila Pinoy. Kaya sa kukuha ka ng mga foreigner ng mga endorser. Napupunta dito sa Pilipinas Oo. na hindi naman for tourism. Tapos sa Pilipinas natin, wala tayong mga trabaho, walang opportunity. So, pero again, mas mura kasi pag magta-travel tayo eh. I think that for me, when for the holidays, it was cheaper for us to go to Hong Kong, to Taipei, to Thailand, Yeah. than to travel sa Pilipinas. Pero nakakalungkot lang. Pero this year kaya, sa ating mga Chinese zodiac signs, sino ang pinaka-okay na So, si Year of the umalis-alis? Rat this year, pag pupunta kayo magka-travel kayo, careful planning sa budgeting. Kay Year of the Ox, kay Year of the Tiger, pwede mag-travel na may kinalaman to sa paghahanap ng love, romance. Pwede mag-travel, may bibenta ka. Negosyo, deals, pwede yan. Year of the Rabbit, negosyo pa rin, pera pa rin, kasama ang travel. Kay Year of the Dragon, kay Snake, ang pagta-travel niyo is parang planting seed. Kay Year of the Horse, safety ang kailangan sa travel. Kumuha ng mga travel insurance, ayusin ang mga dokumento, careful sa mga stress sa travel. Kay Year of the Sheep, kay Year of the Monkey, kung magta-travel kayo, ingat dito dahil prone kayo ma-scam. Year of the Rooster, pagta-travel nyo, basahin nyo fine prints, posible makasuwan pa. Year of the Dog this year, pagta-travel mo, magbo-boost ng swerte, ng good luck, good fortune. Kay Year of the Pig naman, ang sobrang pagta-travel, pwede ma-enhance naman o magkaroon ng stress sa kalusugan. Okay. Sobrang mag-travel, si Pig, dapat nakapagpahinga din siya. Huwag i-travel dito, travel, buong travel, nasa pag-uwi. Nagkasakit na talaga, diretso naman siya sa ospital. Dahil na sobrang walang pahinga. Yun ang advice natin sa 12 sign na may kinalaman sa travel. Since Yun. siguro ito na yung last question ko for the zodiac signs, sino ang pinakamaswerte sa health? Kasi yan ang gustong malaman ng mga Pilipino kasi napakadelikado ngayon. Ang health natin yun, lahat tayo. Alam mo ba, compared sa this 2026 natin, ang health natin yun, mas conscious na mga tao sa health. Yes. Dahil sa social media, we take care of yung health natin, yung mga plastics, yung mga healthy Pagkain diet, natin, oo. yung mga choices natin. Dati, makita mo natin, mas marami nag-yosi. Ngayon talaga, wala nag-yosi. Oo, wala sa pinagbawal talagang, dati social natin na may yosi tayo, bigyan tayo yosi. Dati inom. Ngayon, inuman, very
konting-konti na lang talaga. Mas marami nga ngayon mga Gen Z ay nasa gym nag-exercise. Yes. Oh, 'di ba? Totoo, ang daming mga bagong pakulo ng mga gym exercise ngayon. Lahat tayo this year, very good pa. Importante pa rin na bantayan ang kalusugan dahil kalusugan is the number one wealth natin. So, sino yung mga swerte sa kalusugan ngayon? Siyempre, si Year of the Tiger, Year of the Rabbit, Year of the Sheep, maganda yan sa kalusugan. Medyo not so good sa kalusugan si Year of the Dog, Year of the Pig, Year of the Rat, Year of the Horse. Yan yung medyo dapat bantayan lang sa kalusugan. Oh my God. Parang nakaka-excite naman, no? Pero syempre, it doesn't mean naman na pag malas ka this year, malas ka na this year. Oo, may negative. Kagaya na parang minsan nagtitingin tayo ng, syempre pag mag-travel tayo, titignan natin sa social media, sa ano natin, sa cellphone. Uulan kaya ngayon? Yes. Lalabas ba ako ng, ano ba yung outfit ko for the day? Yes. Ano, pupunta tayo ng winter ngayon, example, Korea, malamig-lamig pa ng konti doon ngayon. Japan, malamig-lamig. Anong gagawin ko? Magsusot ba ako ng makapal na damit? O uulan ba? Huwag dalang payo? O baka cardigan lang, pwede na. Yeah. So, ganun Oo. ganun din pwede ko ikumpara si feng shui o astrology. O yung Yes. horoscope natin sinasabi. Na Pero pag, feng shui is another level. yeah, Kasi another, syempre. i-compare ko, ilinaw natin sa mga viewers natin. Ano ba yung feng shui sa astrology? Oh, yes. Okay. Si astrology is parang diagnostic exam. O, nagpa-blood test. Uy, mataas pala yung sugar mo, cholesterol mo, mataas pala yung uric acid. May gamot tayo. Yung gamot na bibili mo sa botika, sa drugstore, is the feng shui. So, si Master Hans pupunta sa bahay mo, sa opisina mo, sa space sa lugar mo, to check the right direction. Yun ang medicines. Yung mga lucky charms na dapat ilagay, saka dapat harap, anong kulay, ang background kulay mo sa office mo. Ayan yung feng shui. Anong kulay ng damit susuotin ko. Yan yung feng shui. Feng shui is the cure, the medication. The astrology is the diagnostic exam. So, Kasi minsan, kunyari, saan ka nakatira? yes. Yung kalsada nakaharap sa Tumbok. bahay mo. Yes, oo. Malas ba yung talaga? Malas yun, tumbok yun. Minsan sa mga tao, may mga tao, Natalie, na walang wealth. Okay. Ibig sabihin, may mga tao na disaster ang kanilang love. May mga tao naman na very successful sa career. Doon natin nakita ang astrology. Ngayon, gusto natin i-fine-tune yung mga negative. Siyempre, ayaw natin negative. Gagawin natin mas maganda yung maging positive siya. Doon natin lalagay sa cure yun. Sa feng shui. Na Yung mga para lucky kahit pa charms. paano yung may harmony. Yes, para kumbaga. yung mga misfortune alignment, misfortune star, misfortune direction, magagawin natin mas maganda o mas ma-enhance. Yun ang pinagkaiba ng feng shui sa astrology. Master Hans, sa bahay naman natin, syempre, yan yung gustong marinig ng mga lola, nanay. Ano yung dapat nilang ayusin sa bahay nila? Natalie, meron tayong 5 sector sa bahay na lucky. Pag sinabi mong lucky direction, feng shui is about direction. About proper location. Alam mo, Natalie, may 5 direction tayo na swerte. The north direction is where the heaven blessing star. Ano ibig sabihin heaven blessing? Pag mag-pray tayo, Natalie, dapat nakaharap tayo sa north direction. Dahil nasa north direction ng ating bahay, ang heaven's gate, kung may wish tayo na mag-love life, magkaroon ng pera, magkaroon ng magandang kalusugan, mas yung pamilya, north direction yan, ma-activate yan. Maganda maglagay sa north direction ng mga santo, mag-pray tayo, maging active, maging maingay, maging malinis ang north direction. Dahil yan po, ang heaven blessing sector. Number 2, Natalie, sa mga love. Kung ikaw single, is complicated man yun, or matagal nang walang love life, o may love life ka man, matagal nang malamig ang relationship nyo, parang wala nangyayari, parang Yes. kasama ko lang siya. Ang dapat i-activate dyan is nasa northeast direction. Dahil nasa northeast direction this year, ang tinatawag nating love direction. O sa mga anak nyo nag-aaral, Natalie, gusto mo makakuha ng magandang grades, review facing northeast direction. Okay. Okay, yan yung number 2 na lucky direction. Number 3 is where the money. Yung cashier box natin. Ay, naku, yan. Oo, Aayusin yan ko ang gusto yan, natin. Saan yung swerting money direction sa bahay, sa opisina. Natin nasa east direction yun. East. East. East direction is the word of money. Para naman sa continuous project, continuous long-term achievement, yung pirma ng kontrata, nasa southeast direction naman yun, Natalie. So, southeast direction tayo mag-sign ng contract para tuloy-tuloy na project, tuloy-tuloy na benta, tuloy-tuloy na deals. Nasa center ng bahay na opisina natin, Natalie, ang victory at success star. Gawing maingay, masaya para ma-enhance ang victory at success star sa 2026. So, ang lucky direction natin, north, northeast, east direction, southeast, at center is where the victory and success. Yan po 5 direction din, Natalie, na dapat gamitin, i-activate this year. Wow. Naku, tatandaan ko yan mamaya. Kasi this is what we love, especially now na yung mga taong
na laging nasa bahay or parents. Nasa office man. Actually, even the Yeah. office, they can apply this. Yes, dapat Oo. office din. Dapat north direction ka nakaupo. Northeast direction para sa maraming magandang customer, magandang charisma. East direction ang cashier mo. Southeast ka magpipirma ng kontrata. Nasa center na opisina mo for victory and success. Pera pa rin o success pa rin sa negosyo. Prosperity. Siguro sa gamit naman na sa mga bahay natin, tanggalin na ba natin yung mga gamit na hindi natin kailangan or don't throw anything? Alam mo, Natalie, no, this 2026 natin, or all throughout sa feng shui, dapat sa bahay, sa gamit, una-una, yung mga cluttered na, yung mga sirang gamit na, hindi na magagamit, talagang tatapon na, kailangan ipaayos, i-out na natin sila. Paano papasok ang bagong swerte pagka yung mga lumang gamit mo, yung mga sirang gamit mo, hindi mo ma-out? Para sumasok ang bagong swerte, dapat yung mga luma mo, tatapon mo na, para may bago ka. Yes. Sa gamit pa rin sa bahay pa rin tayo, no? Yung mga basag na. Hindi maganda yan pag feng shui yun. Yung may mga bungin na mga plato, hindi maswerte yun. Kung matagal na gamit, yung antik na yun sa bahay mo na. Pwede antik. Masa swerte ba ang antik? Actually, sa feng shui, hindi ko recommend eh. Oh, really? Hindi maganda ang antik. Kasi, yung bahay, yung gamit na to, yung binili mo to, Natalie, hindi mo alam kung yung dating owner nito is rererte, minalas, nag-away, nagkagulo. Ano bang nangyari sa past owners ito? So, hindi ko recommend antik sa mga bahay. So, don't get me wrong, sa mga nag-antik na magbasa sinisira mo naman negosyo ko. Pag bibili kayo ng antik, pa-cleanse nyo muna, ipa-feng shui nyo muna, ipa-rebless nyo muna sa isang feng shui Do master. you think, Master Hans, itong mga antik na binibenta na mga tao, or not binibenta necessarily, but yung mga antik na kinukuha mo, do you think the energy goes to you as Oo, well? kasi syempre itong antik na to na nakama na to, yung mga dati nakahiga dyan, yung mga problem, yung mga sadness, yung mga illness, nandun sa kama na yun. O nasa pillow. So it goes to you. Dali mo siya sa bahay, doon ka hihiga, hindi siya maging okay. So, importante nakaka-cleanse natin. Importante yung bibili mo antik na to, dapat may third eye yung mag-a-advise you yes or no. Kung gano'n lang, di ba nila ang brand new? O hindi ko para siraan ng mga antik business ha. Marami tayong mga antik na mga very powerful at lucky din naman. Pero kasi yung mga viewers natin, they're not really aware of energy. Kasi sometimes, how can you heal yourself? Kung yung pinapasok mo sa bahay mo ay mabigat. Ay, ang ganda ng totoo. Ang ganda ng sinabi mong yun. How can you heal yourself sa love relationship? Hindi nila mong antik na ano man yung gamit nila, lamesa, upuan, baso, pinggan, o mirror. Meron yung dati palang owner nun, may drama o hindi magandang love relationship niya. Tapos doon ka tumitingin sa salamin mo everyday. Kaya medyo hindi pa naging maganda. Yeah. So, if ever naman mahilig kayo sa antique, just come to Master Hans Yes, at kumuha kayo ng pangtabla. Yes, Kasi we pangtabla. all have all those things sa syempre dito. Pang-cure naman. Pang-cure. Like all of this. This Yes, is horse. year. Horse. Oh, sa So, horse yan. pag bumili ka ng ganito, ano yung pwedeng swerte mo nakapasok Alam mo, sa'yo? ang isa sa mga favorite natin, auspicious na sign is si horse. Yeah. Ang paglalagay kasi ng horse, alam mo, we Chinese, we love this horse. We have horse, we call this as mataw. Mataw is horse dumating, Changkong success. So, kung may horse ka daw sa bahay, it brings success. So, baby horse mo na tao yun, baby man yun, o kaya lucky charm na horse, swerte yun. Sa So, opisina kailangan man sa pala bahay. bibili ako niyan. Yes, horse is lucky. So, yan yung mga lucky charm natin sa dapat ilagay. Maganda ilagay ang horse sa south direction. Bawalan si horse kay north, kay year of the rat. Yan. Dahil kalaban ng horse, ang rat. My God! Okay, Master Hans, thank you so much. Thank you so much. And you know what, guys? Sa mga gustong to be aligned, to be, of course, ito naman ay talagang, hindi naman ibig sabihin ito ang totoong mangyayari. Pag Yes. sinabing malas ka, Walang ganun. Yung wala. nakataga na sa bato. Yung ibig sabihin, ito na. Yes. We have the choice. Minsan, pinanganak tayong walang pera, pero hindi tayo pwedeng mamatay na walang pera. Kasalanan mo yun, kung namatay ka, walang pera. Kasalanan mo kung wala kang pera ngayon. Yes. Dahil, right now, ang dami ng ways, needs, hindi naman kailangan maraming pera eh. Yes. Ang pera, kailangan lang nagtrabaho ka, masipag ka, may pera ka na eh. Nasa sa'yo na yun kung gaano ka greedy ba, o gaano ba kabongga ang gusto mangyari sa buhay mo. Pero you have money, you work, may money ka na. Hindi ibig sabihin na bad year o bad yung luck mo, hindi ka magiging maswerte. Kaya nga tayo meron ito, kasi gabay ito eh. Advice sa atin na we need to work extra hard or we need to focus on a scam star para maiwasan natin na, uy, may kausap ka doon, naalala ko si Master Hans, medyo dapat, wag mo na to, pag-aralan mo maigi. Or maybe you can come here and we can align and Yes. magkakaroon ng harmony yung buhay Yes, mo. maganda kasi pag if I personally see you, kasi individually, may kanya-kanya tayong mga
kwento sa buhay eh. Doon natin mas maaalay ng tama yun. Thank you so much, Master Thank you so much, Hans. Again, guys, sa mga gustong malaman ng swerte nila at kung this year ba, ito ba ay tama pa magnegosyo, maghanap ng asawa, or just to really see kung ano ba ang dapat sa inyo mag-aral or anything. It's really, really important to know about that. Syempre, pwede niyong kausapin ang inyong pamilya, pero it's always nice to have another opinion at someone the science-based, of course. Thank you, guys. Again, this is The Hard Truth, and see you guys for the next episode. Thank you. Thank you.